Ano kung titingnan nyo to, if you're going to look at this news and if you see it every day, you're going to, maraming tao ang natatakot na ngayon. Maraming natatakot na tao sa pagtaas ng gasolina, pero sa totoo, yung iba namang natatakot sa gasolina, karamihan sa kanila ay wala namang kotse. So, minsan, ang ating mga takot is sometimes founded on things that are unwanted fear or things that we do not have control of. And Jesus said this in His Word, that in this world you will have many troubles of many kind. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo sa mundo na to, mayroong mga pagsubok na mangyayari sa ating buhay. But Jesus said this, but fear not. Say this with me, fear not. Sa Tagalog na fear not. Takot wag ikaw. Ano ba yun? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sabi mo, fear not, for I have overcome the world. And if Jesus has conquered the world, as He is, so are we in this world. Amen. Ngayon, even though this seems, ito yung panahon na ipapakita sa atin ng Panginoon, na despite that we see that there is no provision in the world, the Lord is going to provide for His children. You know, in the Bible, every time, nung si Elijah, natatanda niyo si Elijah, during the time when there was a famine that hit Israel for 3 years, okay, there was no way that people are getting food. But the Lord provided for Elijah. How did the Lord provide for Elijah? Yung mga uwak ay pinadala ng Panginoon si Elijah ng pagkain sa pamamagitan ng mga uwak. Kaya itong sistema po ng mundo na to, huwag kayong matakot. Kasi ngayon natin, papakita ng Panginoon sa atin, the Lord is going to show to each every one of us how is He going to amply supply all your needs according to what? His riches and glory by Christ Jesus. Amen. So huwag kayong matakot sa panahon ngayon. Huwag kayong mag-panic buying. Okay? Huwag kayong mag-imbak. Kung may provision naman kayo, di ba? Pwede naman kayo mag-gas up, di ba? Pwede naman kayo mag-full tank kung gusto niyo. Okay? Huwag na naman muna kayo maglalayo kung saan-saan. Di ba? And at the same time, this is a time right now na, hindi, sabi ni Lord, po-provide ako. This is not the time right now for you to be lavish. This is the time that right now, that say this with me, I have to be wise. You have to be wise in your spending. Sa panahon na to, ito yung panahon na, because if you are not wise in your spending, okay, it is going to carry out a signal to the other believers, okay, and to other people, not just believers, na, ito naman itong taong to, nangyayari na nga to sa mundo, papapagkamalang kang mayabang. So sa pattern, be prudent, okay, and trust the Lord that He will sustain you. Now, in this sa pag-aaralan po natin, this is the part of the series that we call the plan. The plan, this series, this actually, hindi naman ito dinala ng Panginoon sa atin because it was deliberately planned out for us to do this sermon. Now, nandaan po natin that our theme is still the year of abundant living. And in order for us to have abundant living, meron dapat itama ang Panginoon sa atin, sa buhay po natin, mga paniniwala na mali. Mga pananaw na mali. May mga kailangan tanggalin, may mga kailangan i-retain, may mga kailangan palakihin, may mga kailangan palaguin. Sa panahon po na ito ngayon, merong plano ang Diyos sa buhay po natin lahat. And from the very beginning, the plan of God cannot be hindered. Uulitin ko, ang plano ng Diyos ay hindi pwedeng masira. Kahit ikaw ay maligaw na landas, pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, once that you were called by God, okay, He is going to make exert every effort to reach you out. Pero dapat ito ay may kasamang partisipasyon natin bilang tao. We have to participate. Say this with me, I have to participate. Kailangan ko mag-participate para ma-anticipate ko ang mga bagay na pinagagawa sa akin ng Panginoon. Now, in this study that we are going to do right now, meron ditong pag-aaral na this is one of the earlier fathers of our faith. No, ginawa ng Panginoon ang mundo, okay, siguro around 1,000 years later or more than around 2,000 years later, there comes a man that the Lord called out in this point in time na sa kanya nag-umpisa, okay, ang kalipunan o ang tipan na hanggang ngayon ay tinatamasa natin. Now, I'm talking none other than we know him, we know his name. Ang pangalan niya ay si Abraham. And we know how Abraham had started. Okay, Abraham is mga panahon na yun, wala pang Hudyo.
Abraham came from a land called Ur of the Chaldees, which means, okay, ang lugar na ito ay lugar, sa Tagalog, ito ay lugar ng mga mambabarang. Kaya ang tawag sa kanya, the city of Ur, or what they call Ur of the Chaldeans, because Chaldeans are known to be sorcerers, are known to be idolaters. And when the Lord called him, nang tinawag siya ng Panginoon, nang sabi sa kanya, iwanan mo ang iyong pamilya, lisanin mo ang lipunan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. So from the very beginning, there was a separation. Like you and me in our lives right now, nung ikaw ay tinagpo ng Panginoon, merong paghihiwalay ang gagawin ng Panginoon sa iyo. You cannot be part of God's system without living the world system. Are you following? God cannot work in your life if you continue on anticipating the world system. Kaya hindi pwede sa Kristiyano na sinabing binago sila ng Panginoon, pero ang ugali nila ay reklamador pa rin. Okay, hindi pwede na inayos na ng Panginoon at tinagpo ka na ng Panginoon. Hindi pwede maging buhay mo, kung chismosa ka noon, chismosa ka pa rin ngayon. Hindi po pwede yun. Because why? People have switched, because some people thought they have switched kingdoms, okay, but they have not switched systems. Yun pa rin yung paniniwala. Alam nyo minsan ng Pilipino, di ba, sabi nila, if you are in Rome, do what the Romans do. Ibig sabihin, pag ikaw ay napunta sa isang lugar, okay, makibagay ka doon sa lugar na yon. Pero alam nyo, ito yung call eh. Ito, sinabi ito ng buti nating kaibigan si Pastor Ray. Sabi niya, pag ikaw ay nilagay, the one who said this, Pastor Alan Critchet, he said this one, if the Lord places you, for example, you're a Filipino, inilagay ka ni Lord halimbawa sa Amerika. Okay. Ang calling sa iyo ni Lord, hindi gumawa ng Filipino church sa Amerika. Ang calling sa iyo ni Lord, gumawa ka ng simbahan na kahit sino pwedeng pumunta. Hindi mo pwedeng bitbitin yung kultura mo sa isang lugar. So, that's the reason why people sometimes right now are having a hard time because they are trying to switch the system. They're trying to adjust the circumstance based on their convenience. Nakukuha po ninyo? Pag tayo inilagay ni Lord sa isang lugar, babagayan natin yung sistema ng lugar na yun. But your system will always be intact. For example, ang isang isda. Di ba ang isang isda, kahit saan mo dalhin yan na parte ng mundo, di ba? Sila lalangoy lang naman yan eh. Saan sila pupunta? Sometimes, and fish and birds also, they do migrate. But the difference is, even a fish goes to, for example, nasa lugar siya ng Japan, and it travels to the Philippines, okay, it's still swimming in the same sea, same ocean, but when you cook that fish, okay, aasinan mo pa rin siya. Di po ba? Sino na sa inyo nakakain ng isdang maalat? Mapwera kung daing. O kaya tuyo. Maalat na kasi yung kasi binilad. Nilagay ng asin. Eksperto dyan si Mama Yo tsaka si Daddy Yo. Dyan sila eksperto eh. But wala akong nakitang dagat. Nung hinango mo sa dagat is, hindi mo na kailangan asinan. You see this? We are living in the world, but we are not of this world. Nandito ka sa mundo na to, pero hindi ibig sabihin nun, kasama ka sa sistema ng mundo. Kaya ang pagkakahirapan ay sistema ng mundo, hindi kasama ang Kristiyano, ang anak ng Diyos, sa kahirapan ng mundong ito. Why? Because we do not belong to this world. Are you following? So, for example, okay, dadaan lang tayo. May mga bagay kasi because in the next 70 years, 80 years of your life, 90 years of your life, what you do in the next 90 years of your life will determine what you will do for the rest of eternity. Mga kapatid, huwag tayong ma-inlove sa mundo na ito. Sandali lang tayo dito. Turista ka lang. Turista ka lang, dadaan ka lang. Pero at the end of the day, ang residence mo ay hindi dito. Ang residence mo ay nasa langit pa rin. So, it is okay for you to, kailangan bumili ng kotse, okay lang, may kotse. Okay, di ba? Okay lang may magandang bahay, okay lang may magandang negosyo. Pero at the same time, huwag anong sinabi ng Panginoon dito? Be careful to guard your heart against all types of greed. Huwag kang lamunin ng sistema ng mundo. Amen. Ibig sabihin mo, Pastor, hindi na ba pwede mag-cellphone? Ba pwede mag-cellphone? Pwede bumili ng iPhone 17 Pro Max kung gusto mo. Enjoy the fruits of your labor. But again, do not fall into the material possessions of this world. Huwag ka ma-inlove. Baka naman, bawat labas ng telepono, meron ka. Tanong, kailangan mo ba? Kaya maraming tao nababaon kung saan ka sa mga utang-utang kasi bumibili naman ng mga bagay hindi nila kailangan. Tama po ba?
Sino ang napabili sa sale ng 3-3 noong March 3 sa Lazada o kaya sa Shopee? Eventually, finding out, hindi mo pala kailangan nung mga bagay na kala mo ay kailangan mo, hindi pala kailangan. So this is the time right now, okay? Going back to our story, back to Abraham. Okay, si Abraham, he is called the father of faith. Pero tanongin ko sa inyo, paano ba siya tinawag na ama ng pananampalataya? Let me read this in this verse, okay? In Genesis 22, okay? Sometime later, God tested Abraham's faith. God called, yes, he replied, here I am. So nakita niyo response kagad ng Panginoon. When the Lord called Abraham, he said, yes, Lord, here I am. Now, take your own son, your only son. Yes, Isaac. So he confirmed it. Because Abraham had two sons. One is from the bondservant, which is Hagar, which his name is Ismael. Pero ang kinikilala ng Panginoon ay yung si Isaac as his only son, because this come from his own seed. Okay, take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. Kung kayo ito, ano ang magiging reaction mo? Anong tatungin mo? Lord, ikaw ba yan? Diba? Let's be real. Let's be real. Halimbawa kayo may anak, sabi na, ayan, ialay mo ang iyong anak, ang panganay mong anak, si Zach. Sabihin ko, Lord, malaki yung anak ko, matangkad, baka hindi kayanin ng kahoy. But you know what? If it's one thing that Abraham did here, there was specific instructions who to offer, nakita niyo ito, who to offer, and he made it sure that he heard it right. Your only son. Kasi pwede niya i-sacrifice si Ishmael. Yes, Isaac, whom you love so much, go to the land of Moriah. Even the place is specific where he will sacrifice, and the method. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. You know, at the back of my head, me as a parent, ako bilang ama, kung ito narinig ko, baka ako hindi ko rin kayanin. But you know how he responded? Look how Abraham responded. Abraham did not negotiate. Abraham did not reason out. Lord, baka naman iba naman baka pwede naman yung anak ng kapitbahay ko. Baka pwede naman yung kinaiinisan kong pamangkin. Kinaiinisan kong pinsan. Baka pwede naman yun, Lord. Hindi, sabi niya, hindi, your only son. Ano reply, ha? What is the response of Abraham? God gave a command. What was his response? The next morning, kinaumagahan, Abraham got up early. He saddled his donkey and took two of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a burnt offering and set out for the place God had told him about. And if it's one thing in this verse na binabasa ko, nakita ko dito, hindi nagsalita si Abraham. Hindi siya nagreklamo. Sa ibang may litanya pa . Remember that time that when God was looking for Cain, hinanap niya, where is your brother, Abel? Sagot ni Cain, di ba? Am I my brother's keeper? This time around, when God spoke directly to Abraham, walang reklamo. You see the obedience? Mamaya papakita ko sa inyo, bakit naging ganito ang response ni Abraham. Kaya the next morning, Abraham got up early. Madaling araw, umalis ka agad. Inahanda niya, ito pa nga, siya pa mismo ang nagtadtad ng kahoy. Diba? Siya mismo yung nagsibak ng kahoy, and at the same time, para ialay yung sarili niyang anak. Ang sakit, Just imagine that. Pinakamamahal mong anak, all of a sudden, you're going to sacrifice. And he was relying on God where to go. Honestly, Abraham did not know where to go. He was just dependent kung saan ituturo ni Lord. Next, on the third day of their journey, see this? On the third day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. So 3 araw naglalakbay. Mula dito, papunta na Subic, 3-4 na oras. During that time, hindi pa naman uso ang kotse. Wala pang Waze. Wala pang Google Maps. Pero isipin mo, 3 araw ka naglalakbay. And you just imagine the pain in the father's heart that he know that 3 days from now, he is going to offer his son.
And he know during that time, nung sinabi ito sa kanya ng Panginoon, he know that his son is already dead in his heart. Nakita niyo yun? Patay na yung anak niya. He knows that in his heart, he will already sacrifice his son. Napakasakit dito. On the third, he looked up and saw the place in the distance. Stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little further. We will worship there, and then we will come right back. Kita niyo yung analogy dito? You see this? Because Abraham's sorrow or his heart was so grieving, he told the servants, huwag na kayo sumama sa akin. Dito na lang kayo. Ako at ang aking anak ay pupunta doon. Pero kami, hindi niya sinabing ako ay babalik. Kami ay babalik. You see that? Kami ay babalik. So, what happened next? Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulder. Saan nilagay? Saan nilagay yung kahoy? Sa likod mismo ng kanyang anak, while he himself carried the fire and the knife as the two of them walked on together. And Isaac turned to Abraham and said, Father, sakit. Yes, my son. Abraham replied, we have the fire and the wood. The boy said, but where is the sheep for the burnt offering? Kung ikaw yon, Daddy, nasan yung alay? Anak, ikaw yung alay. Gagawin mo. Di ba tatakbo ka? You see the attitude of Abraham. The attitude of, tell me yung response to Abraham. Ha? Kaya this is the time right now that we really have to be careful of the words that we say. Pag sinabi ni Abraham sa kanya na, anak, ikaw yung alay natin, di ba? Ako yon. Ito na kahoy mo, bahala ka sa buhay mo, alas na ako. But you see the faith of Abraham. From the moment that he received the revelation from the Lord, okay, he knows that every time, God will always provide. Look at his attitude. God will provide. What he will provide? A sheep for the burnt offering, my son. Abraham answered, and they both walk on together. Abraham was specific of what they will offer. Pwede yung sabihin, a cat. The Lord will provide the cat we will offer. But he did not. He was very specific on what to offer. Sabi niya, the sheep will be provided by God. And they both walk together. Ito na ngayon. When they arrived at a place where God had told him to go, Abraham built an altar, arranged the wood on it, then he tied his son Isaac. Anak, surprise! Ikaw yung alay. And laid him on the altar on top of the wood. You see the story? Hindi nagreklamo yung tatay nung sinabi ni Lord sa kanya na ialay yung anak. Pero tinan niyo yung attitude ng anak. Nung alaman ng anak na siya ang alay, sabi niya, Dad, anong ginawa ko? Walang angal. Nagpatali siya and he knows that he's going to be the burnt offering. I can just imagine the drama na mag-aman to. Diba? Nung tinatalian, the tears rolling down in the eyes of the father, diba? And sana, sabi niya, sige dad, kung ito yung sinabi ni Lord sa'yo, sundin natin. You see that? What type of sacrifice is this? What type of attitude the son has? And what happened? And Abraham picked up the knife to kill his son. At that moment, the angel of the Lord called to him, Abraham, Abraham. Yes, he replied, here I am. Ito na naman, tinawag na naman siya. Nag-response na, Papa, Lord, malapit na eh. Abraham, Abraham. He replied, yes, here I am. Don't lay a hand on the boy. Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. He took the ram and sacrificed it as a burnt offering in place of his son. And right after that is Abraham named the place Jehovah Yahweh Jireh or Jehovah Jireh, which means, say this with me, the Lord will provide. To this day, people still use that name as a proverb, on the mountain of the Lord, it will be provided. Okay? Ano nangyari because of that? Then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. This is what the Lord says, because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my own name that I will certainly bless you. Alam niyo ito ha, the angel here is not the angel that we know, not angel Gabriel.
anything na, during this, if you're going to look at this context, because the angel says that he is going to swear by his name. This is a manifestation, this is a implication or a foreshadow that this is Jesus. Si Jesus to. During that time, hindi pa sinabing Jesus kasi the name Jesus came out in the New Testament. But this name sabi, I swear by my own name. Okay, that I will certainly bless you. Angels cannot bless. It's only God who can bless. Amen. Jesus only is the one who can release the blessing unto you. Okay? I will multiply your descendants beyond the number like the stars in the sky and sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies. And through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me. So this is a foreshadow that was Jesus himself saying to Abraham, I will bless you because I am swearing by my name that from this point on, mula ngayon, pagpapalain kita. Ngayon, nakita natin ngayon, Isaac, there is a similarity between, I made this chart right now about Isaac and the similarity with Jesus. So Isaac was a foreshadow of what Jesus will be 2016 years later. What are their similarities? Number one, okay, Isaac was loved by his father. Tama? Mahal na mahal ng tatay yung kanyang anak. And at the same time, Jesus also was loved by his father. Remember the time that Jesus was baptized, says, this is my son, okay, in whom I am well pleased. And the time came that there's that transfiguration. Nakita nung three disciples, si Peter, si James, si John, nakita nag-transfigure, nandun si Elijah, nandun si Moses, nandun si Jesus. And the voice from heaven said, this is my only son, my dear son. Listen to him. Mahal na mahal ng ama ang kanyang anak. And that's the reason why he died on the cross for you and for me. Kaya siya namatay para sa atin so that we can have, okay, the inheritance of Abraham, the promises of Abraham is going to be due to us. Ano ba inheritance ni Abraham? Sabi doon, I will make your name great. I will make you into a great nation. All the nations will be blessed because of you. And that's the reason why you and I have every reason to be blessed. Why? You and I, despite the crisis na nangyayari ngayon, may karapatan ka. Pakisabi sa katabi mo, meron kang K. Meron kang K na yumaman. Meron kang K na pagpalain. Kahit may krisis sa mundo na to, meron kang K. Kahit maliit ang pinag-aralan mo, wala kang pinag-aralan, marami kang pinag-aralan, sa mata ng Diyos, pag tinanggap mo si Jesus, lahat tayo pantay po tayo. We are entitled to His blessings. Amen. Why? Because of what Abraham did. And most of all, we are made the seed of Abraham because of what Jesus Christ did. Kasi maraming tao sabi, dumikit tayo sa mga Hudyo para maging pagpalain tayo. Paano? Ito yun yung ginagawa ng Hudyo sa mundo ngayon. Di ba? Nanggigera? Sige, dumikit kayo sa Hudyo. Magigera kayo. Right now, God is not going to be associated with any person, with any nationality. Di ba? Wag ka, marami, tinan nyo minsan nagiging joke to sa Facebook, di ba? Pag nakikita natin, halimbawa yung kababayan natin, nakakapangasawa na foreigner, yung AFAM, di ba? Sabi, isa lang namang Pilipino nakaahon sa kahirapan. Nakita nyo yun? Maraming mga Pilipino, kahit mga dalaga, hanap kayo ng AFAM. Di ba? Gusto nyo blue eyes. Di pusa na lang kunin ninyo. Di ba? Diba? Siberian Husky o Blue Eyes din yun. Hanap kayo ng hamat ng AFAM. Ano sa kakahanap nyo? Makukuha nyo AFAM-fangan, saka AFAM-galatok. Minsan hanap tayo, we search for the wrong places, we search riches and satisfactions in the wrong places. Pero tandaan niyo kahit anong hanap nyo sa lugar, kahit anong hanap mo na satisfaction sa mundo, it is not a guarantee that you will be happy. Di ba naranasan nyo minsan, pumupunta kayo dito, wala kayong pera sa bulsa, pero masaya kayo? Dadaan kayo dito, biglang all of a sudden, magkakaroon kayo ng somebody, parang, alam mo, may ini-impressahan ka si Lord na bigyan kita. All of a sudden. And this is the type of community right now. Naalam nyo ito wag lang tayong dumaan dito sa simbahan at lumabas dito na hindi tayo nagkakabatian. Because this group of this community of believers right now, this is your family, and this can be also your friends. Friends for life. Tingnan nyo dito. Ilan ang mga inaanak nyo dito sa church?
Di ba? Ilan yung mga naging barkada nyo dito? Kaya doon sa mga iba na, wala naman kayo tumakas. Pagkakataon na nito, this is the time right now that God is teaching us that we cannot live alone. You and I need a community. Amen. We are united by love in this place. It is because of the love of the Father. Number 2, similarities, love by His Father. Number 2, only Son. Isaac is the only son. Jesus is the only son of the Father. Hindi totoo yung sinasabi nila na si Jesus daw at si Muhammad ay magkapatid. Hindi. Wala nakalagay doon. Alam niyo kung paniniwala na, papatayin ko na kanila. Yung paniniwala na, they believe that Jesus and Satan are brothers. Yan ang mga paniniwala ng ibang kulto. But the Bible is very clear that He has only one Son, Jesus Christ. And we are adopted sons and daughters of God. Okay? Because of Jesus. Amen. Number 3. Okay, Isaac and Abraham, they were traveling for 3 days to search for the mountain. Abraham considered his son dead during the time that they were traveling. You may say the prolonged agony, the father, Abraham, was already weeping. Hindi niya pinapakita siguro sa kanyang anak. Although the Bible is very silent on that, but Abraham was considering his son to be dead. Similar to Jesus, okay? Jesus was dead for 3 days in the human form. In the human form. His body was lying on the tomb for 3 days. You see the similarity? Kaya sabi sa'yo, everything in the Bible, the plan of the Bible, ulitin ko ang plano ng Biblia ay hindi plan B. Ang pagkamatay ni Jesus ay hindi plan B. From the beginning that God created the heavens and the earth, the ultimate plan was the salvation of mankind kasi alam ng Diyos na magkakamali tayo. God knows that our first parents are going to make a mistake. Kung ganun pala, bakit pa tayo ginawa ng Panginoon? Alam din na pala niya magkakamali tayo. Ganon tayo niya kamahal na willing siya ibigay yung nag-iisa niyang anak para iligtas ikaw at ako. No other creature in the universe, okay, na ibinigay ng Panginoon para sa iba. Ang kanya nag-iisang anak ang binigay para sa atin. We were the only creation of God in the known universe, who was created in His same image and likeness. Kaya kung mahilig kayo sa mga UFO, sa mga alien, okay, alam niyo dati, way back before, I was so fascinated by aliens, mga ganyan. Alam mo, fallen angel yung mga yan. They are fallen angels. Wala silang katawan na sarili. Ito yung mga spirito. And during that time, when the Father casted out Satan, okay, a lot of angels, okay, came with Him. So, ang ino-occupy nila is not just the earth, not just under the earth, but including the space in itself. Kaya dadating ang punto ng buhay natin, lalabas yung mga yan. But do not be deceived. Okay, do not be deceived. Because that time is coming, and it is very near, that even the existence of Jesus, babaliwalain nila. This is going to be the new world system now. So we have to prepare ourselves. Okay. Abraham, okay, considered his son to be dead. Okay, Jesus was dead for 3 days. Okay. Look at this. Abraham placed the wood on the shoulder of Isaac, his son. Similar to Jesus, Jesus carried the cross up until the hill of Golgotha. Alam mo yung hill of Golgotha, kung saan inalay si Jesus, kung saan si Jesus crucified, Mount Moriah was just in the vicinity. So nakita niyo yung prophecy? You see the prophecy 2016 years before Jesus Christ? This is what happened. Okay? Isaac never struggled in obedience. Nung sinabi sa kanya ng kanyang ama, ihaalay kita, hindi siya pumiglas. Similar to Jesus. Jesus was obedient until the time of His death. Never complained. He followed His Father to the single step. Sinabi niya, Father, if it's your will, take this cup of suffering of me. But not my will, but your will be done. See, up until the last minute, yun ang hiningi niya. Ito ang maganda dito, you know. Yung last thing that we read, a ram caught by its thorns in a thicket, in its horns, in a thicket of the horns, was provided as a sacrifice. So, ibig sabihin, meron daw male lamb or a ram
okay, yung kanyang sungay, ay nakot dun sa tinik, dun sa dawag. Similar to Jesus, Jesus with a crown of thorns was sacrificed for the sins of mankind. See how the plan of God from the very beginning, ipinakita niya na sa atin mula noon pa hanggang ngayon. See that? See the similarity? Kaya the Bible is never a coincidence. Hindi siya, it's because it's just a series of stories. It was never just a bunch of stories. It was predicting all the way to the cross of Jesus Christ. Ngayon, sa ano na to, nakita natin itong angulo na to. From 2,000 years when the world was born, 2,000 years later, this was Jesus. Now, ito ang tanong dito ngayon. Ano ang matututunan natin sa attitude ng Ama? The attitude of Abraham. What do we learn from the attitude of Abraham? Okay. Number one, Abraham believed that all things are possible. Why? Kasi, ibinigay naman sa kanya yung anak niya at 100 years old. Nakuha niyo yun? When God promised him, when God called Abraham out of the Ur of the Chaldeans, he was already 75. When God promised him a son, he was already 86 years old. Pinangunahan niya ang Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, pinangakuan siya nung 86 years old, you will have a seed from your own seed. Okay? All the nations of the earth, okay, sa'yo ko padadaanin. Nakita mo kung you see how many stars there are? You see the sands on the seashore? Okay, that is how your descendants will be. The problem is, Abraham did not cascade the information to his wife. Kaya sabi ng kanyang misis, hindi naman narinig ng misis niya, at hindi rin pinaliwanag ni Abraham sa misis niya na kinausap siya ng Panginoon. Sabi ng misis niya, eto ang aking alila, anakan mo siya. So that the problem, the thing is, Abraham tried to help God. Tinulungan niya ang Panginoon. So inanakan niya yung kanyang alila, and it became a problem to Abraham. Until now, problema siya. Why? Because his eldest son, okay, was Ishmael, and is the father of the Arab nation. Di ba hanggang ngayon magkalaban ng Israelites tsaka Arab nation? So you see, history is playing out. Kaya in the beginning talaga, si Lord may plano, wag mong pangunahan. What if Abraham followed? Wala tayong problema ngayon. Walang gera nangyayari ngayon. And this is just what is happening now. Because, you know, Abraham believed that all things are possible. Kung hindi niya tinulungan ng Panginoon, yung blessing na sinabi sa kanya, instantly ando na. But it took, if you're going to read that Genesis 16, and when you go to 17, when Abraham was 99 years old, so pinangako kay Abraham, 86, nagsalita lang uli ang Panginoon sa kanya when he was already 99. And God said to him, walk before me, blameless. I will renew my covenant with you. So you see this? For 13 years, from 86 years old to 99 years old, hindi kinausap ng Panginoon si Abraham. Kasi tinulungan niya si Abraham. Pinulungan niya ang Panginoon. And 1 year later, when he was 99, kinausap siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, Panginoon, this time, next year, your Sarah, your wife, will have a son. And Sarah was laughing and she said, how can I have? And I'm too old for this pleasure. Nakarinig na ba kayo? Lola nyo sa tuhod ng anak. Imposible. Imposible. But Abraham had Isaac at 100 years old. And Sarah had Abraham at 90 years old. Ano yung ibig sabihin ng Isaac? It means laughter. Because everyone was laughing when they heard the news. Diba? So what happened? Okay, it was impossible. Abraham believed. Binigay sa akin ng Panginoon at 100 years old, kaya buhayin ng Diyos ang anak ko. Kahit patayin ko siya ngayon, bubuhayin ng anak ko. He believed that his son, even if he sacrificed his only son, God is able to raise him from the dead. He remembers, ito, natandaan ni Abraham kung ano yung mga pinagdaanan niya before. Walang-wala siya, nag-umpisa siya. Dinala siya sa desyerto. Ano ba nakikita sa desyerto? Di ba wala? Walang tubig. Pero bakit pinayaman ng Panginoon si Abraham kahit nasa desyerto? You see, iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Abraham became so wealthy. He had herds, he had lambs, he had donkeys, he had gold, he had silver. He was very wealthy.
Kaya mga kapatid, iba ang sistema ng pamaraan ng Diyos. Kakaiba. Pakisabi sa kayo mo, kakaiba. And Abraham remembered how he started. Natandaan ninyo yung first time kayong halimbawa first time ninyo magtrabaho. Diba? Halimbawa, first time, yung sa mga naging OFW dito, remember the first time that you first step on the soil of a foreign land, hindi mo alam kung anong gagawin mo. You do not know the language, hindi mo kilala yung mga tao, ang dali mong lokohin. Natatandaan ko ito, I'll just share this to you. Si Pastora Dayan, nung unang salta yan dito sa Maynila, kasi talagang taga-probinsya yan eh. Ang ginawa ko, nag-buffet kami. I think birthday yata ng nanay ko yon. Tinakot ko si Pastora Dayan. Sabi ko, alam mo yun, kita mo yung buffet na yan? Okay? Lahat yan dapat kainin mo. Pag hindi mo kinain yan, lahat ng kumakain dito, babayaran natin lahat yan. Alam mo yung bata talaga, Kuya Ian, hindi ko na kaya kumain. Sabi, hindi, kailangan mong ubusin yan. Sa madaling salita, pinagtripan ko si Pastora Dayan during that time. Ever had that first time, di ba, you do not know what to do? Galing kang probinsya, sumalta ka na Maynila. Hindi mo alam ang gagawin. Pero look where you are now. Di ba? Look where you are now. Dati wala kang kaalam-alam. Ngayon, nakapundar ka na. May bahay ka na. May kotse ka na. Yung mga anak mo, nakatapos na. You see, malayo na ang narating mo. Paano ka dineliver ng Lord mula noon hanggang ngayon? Abraham recalled this time that during that time it was impossible for him to succeed. But now, at 100 years old, God was faithful to him. Sa buhay po natin, minsan nagre-reklamo tayo of the things that we do not have. But let's recall how faithful God has been from the moment that we began our life. Amen. During that time, this church started 5 people. Actually, nauna yung GHM Greece kaysa sa atin eh. Yung GHM Greece no, nasa 6,100 na sila. Dito sa Manila, 5 people. Ako, kapatid ko, Pastora Nympha, yung kanyang 2 anak. But, ito yun eh, hindi tayo nagpalaki ng simbahan. Ang pinalaki ni Lord sa atin yung puso. And that's the byproduct of why we are all here right now. Because God has been faithful to us from the very beginning. Mula noon hanggang ngayon, sinamahan tayo ng Diyos. Amen. Do you believe that all things are possible? Amen. Number 2, Abraham never complained. This is the attitude of Abraham. Lord, ang tagal kong hinintay ng anak na to. Bakit ngayon pa? He could have made that complaint. Pwede siya magreklamo. But he never complained on his situation. When God asked him to sacrifice his son, hindi siya nakipag-negotiate. Lord, baka naman po pwedeng iba. Baka pwedeng daliri na lang putulin natin. Never negotiated. He was just faithful. In our life, tanungin natin, every time that when we hear God's word, every time that we hear correction, do we complain? Do we complain? Maybe. Maybe yes. Pag nasasabihan ba tayo? Pag natatambakan ka ng trabaho, ako na naman. Diba? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. And sometimes in our life, this goes on and on. Hindi natin namamalayan ang pagrereklamo, nagiging parte na ng buhay natin. Diba? Halimbawa, pagkain. Ano pagkain natin? Munggo. Munggo na naman. Ano pagkain natin? Hotdog. Hotdog na naman. Diba? Wala na bang iba? One time, meron nga rin isang bata, umuwi sa kanilang bahay, sabi nung anak sa kanyang tatay, "Tay, ano makakain dyan? Pumili ka na lang." Punta siya doon sa kanya, excited, pili daw siya. Bukas niya, tuyo lang naman to eh. Pumili ka kung kakain ka o hindi. Sometimes in our life, we keep on complaining. Reklamo tayo na reklamo. Reklamo tayo sa ugali ng mga kasamahan natin. Reklamo tayo sa ganito. Maraming bagay tayong nirereklamo. Reklamo ka sa gobyerno, reklamo ka sa mayor. Lahat kagalit mo si mayor, pati aso, kagalit mo, pusa, kagalit mo. See this? Tignan nyo kung anong ginagawa ng magulang, mamanahin ng anak. Kung si Abraham nagreklamo, yung anak magrereklamo rin eh. Kaya ito, mga kapatid, learn a lesson from here.
Baka reklamador ang mga anak ninyo kasi nakikita sa inyo. Are you following? Saan mo natutunan yan? Eh di sa inyo. Di ba? Anak, masama mag-chismis. Saan nyo natutunan yan? Mami, narinig kita. Nagkukwentuhan ka sa buhay ng ibang tao. Pwedeng ibalay yon sa'yo. Are you following? Nakita po ninyo yon? Amen. Kung anong puno, yun ang bunga. Isaac never complained because the parent was the example. He never complained. Kaya mga kapatid, kahit gano'ng kahirap ng pinagdadaanan ninyo, di ba? Huwag niyong iparinig sa inyong mga anak. Di ba? Kahit anong pinagdadaanan nyo ngayon, kahit may mga hugot kayo at kaliwa, hugot sa kanan, di ba? Huwag niyong iparinig sa mga anak ninyo. Keep it to yourself. Keep it to yourself. Guard your peace. Amen. Number 3. God knows, Abraham knows that God will always be in control. Okay? Ano yung nalasabi yun? Genesis 22 verse 5. Stay here with the donkey, he commanded. He told his servants, the boy and I will travel a little further. We will worship there, then we will come right back. Alam ni Abraham na babalik siya at ang kanyang anak. Even though the pain was in his heart that he knows that he's going to sacrifice his son. But he knows na hindi pababayaan ng Panginoon silang mag-ama. Amen. Amen. May mga bagay sa buhay natin na nag-aalala tayo na mawawala sa atin. Pero from the beginning, tandaan po natin, from the beginning, hindi nagpabaya ang Diyos sa inyo, sa buhay ninyo. Amen. May mga story na magulang natin, 7 magkakapatid, 2 magkakapatid, 12 magkakapatid. Ngayon, ang uso ngayon kasi, pakaunti na ng anak. Bakit nung panahon namin, paramihan ng anak. Panahon pala na magulang ko, hindi pala sa amin kasi dadalwa lang kami magkapatid. Pero, tinan nyo, nabuhay naman kayo. Diba? Naitaguyod kayo ng mga anak, ng mga magulang ninyo. Don't you see that God has been really faithful to you mula noon hanggang ngayon? Sinamahan kayo ng Panginoon. Amen. Kaya doon ako naniniwala talaga pag may bata, may biyaya. Pag may bata, pag may binigay na anak sa si Lord, hindi mo lang anak yan. Anak din ng Diyos yan. Kaya Diyos mismo ang maglo-look out sa anak mo. Kung anong pangangailangan ng mga anak mo. Kaya huwag mong alalahanin kung sa manggagaling ang tuition, huwag mong ang lalakas na kumain ng mga anak mo, hayaan mo lang sila. Hayaan mo silang mag-buffet, sorry. Hayaan mo silang kumain ng kumain. Kaya don't worry where it will come from. Amen. Amen. God knows that Abraham knows that he will be in control. So his attitude after he sacrificed Isaac, he knew that he will come back. Kung sakali mang patayin ko ang akin na anak, sinisigurado ko pagbalik namin, yung anak ko, ay buhay. Parang ginilitan ko, parang walang ulo, pero anak ko buhay. But he knows that God will sustain him and God is going to make his son whole again. See? What was broken in your life, ano nasira, kayang ayusin ng Diyos. Amen. Number 4, faith. Abraham had faith that God will provide the provision. Sa panahon ngayon na sinasabi nila naggera ang mundo, okay? Ngayon ipapakita ng Panginoon how He is going to sustain His children. Nakita nag-announce yung presidente natin, President Marcos announced 4-day work week for the government. 4-day work week for the government. You know, I believe in this time right now, sa nangyayari ito, mag-o-open si Lord ng opportunity sa ating lahat. Remember the time of the pandemic? Sabi nila, hindi pwede mag-work from home. Tinan nyo, pwede pala mag-work from home. Di ba? Marami ngayon nag-work from home. Huwag ka lang sa punerarya magtrabaho. Hindi pwede work from home. Huwag mong iuwi ang trabaho mo. Magkakagera sa inyong bahay. Okay. Faith that God will provide the provision. Ang kikitain sa ibang bansa, pwedeng kitain dito. Di ba? Ang Diyos ng Amerika, Diyos ng Pilipinas, isa. Di ba? Pag ang Panginoon ay nalugod sa kanyang mga anak, gagawa siya ng mga batas na hindi pa karinig-rinig at imposible nangyayari sa iyo. Amen. Amen. Things that you did not know will happen can happen to you. Anong kailangan mo? Dapat, pakisabi nga sa atin, doer ka dapat ng word.
Diba? Doer ka dapat ng word. Pag sinabi sa salita ng Diyos, sumunod. Huwag na mga question. Huwag nang umangal. Pag bibigay sa Panginoon, inaangal pa. Pero pag nangangailangan sa Panginoon, Lord, lahat ng luhod ginagawa. Gulong, luhod, tihaya. Diba? Never complain. When it is preached, ito pag ang isang lingkod ng Panginoon ay legit talaga na naglilingkod sa Panginoon, wala yung takot na sasabihin kung ano ang kailangan mo sa buhay mo. Diba? Walang takot yan. Kahit masaktan ka, okay na masaktan ka ngayon, pero nalaman mo katotohanan. Pag nalaman mo katotohanan, pag nasaktan ka, ibig sabihin nun, God is calling your attention. Makinig ka. Makinig ka. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Amen. Faith that God will provide the provision. Genesis 22:78, Isaac turned to Abraham and said, Father, yes, my son. Abraham replied, we have the fire and the wood. The boy said, but where is the sheep for the burnt offering? God will provide. God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Abraham answered, and they both walked together. So you see, Abraham knows what is going to be substituted. Kaya ito mga kapatid, every time that we pray, ano ba pinagdadasal ninyo? What are you believing for? What are you believing? Be specific. Hindi pa nakita ni Abraham yung lamb, yung ram. Pero alam niya, si Lord magpapadala. What are you believing for? Kaya pag magdadasal kayo, Lord, bahala ka na. Bahala ka na. Marami kasi, alam mo yung parang, Lord, bahala ka na. Alam mo naman kung ano pangailangan ko. Be specific. Speak out what do you want. What do you want to happen? What do you want this to turn out? Lord, nakikita mo na may sitwasyon ko, maawa ka. Naawa nga si Lord, pero anong gusto mo mangyari? Diba? Jesus every time in the Bible said this, what is it that you want? When he was going to heal the blind man, Jesus said to him, Lord, sabi niya, what is it that you want? Pwede naman sabihin ng blind man, Lord, obvious naman, di ba? Di ba? Sabi, what is it you want? Ay, obvious? Gusto ko makasalita. Gusto ko Hindi. The blind man, Jesus knows the situation. But he is saying to the blind man, ano gusto mo mangyari? Diba? Kasi pag hindi mo alam ang gusto mo mangyari, walang faith. How can God work without faith? Bible says, without faith, it is impossible to please God. Hindi malulugod ng Diyos. Kaya kailangan mo salitain. Anong sweldong gusto mo? Diba? Anong kulay ng kotse ang gusto mo? Anong bahay, gano'ng kalaki, ilang kwarto? Diba? Isang subdivision, specify mo. Gagawa ang Diyos ng paraan. Do your part, God will do His part. Amen. God will provide. Magkano ang kailangan mo? Be specific. Magkano? Sobrahan mo na. Diba? Pero sigurado mo, pag binigay ni Lord, ibigay mo yung para sa Kanya. Give to God what is due to God. Give to Caesar what is due to Caesar. Amen. Kasi maraming tao, pag natamasa na, kakalimutan na ang Diyos. The book of Ecclesiastes says this, huwag kang gagawa ng pangako na basta-basta. Di ba? Huwag kang mangangako sa Diyos, hindi mo tutuparin mo. Because God has no place for fools. Hindi ka na makakaulit. Hindi ka na makakaulit. Hiningi mo, hindi mo ginawa yung ano mo, wala na, hanggang doon na lang biyaya mo. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Be specific of what you have. Be specific of what you want. Si Abraham, to the point, was very obedient. Never complained. Itong panahon ngayon, dito yung makikita. Tingnan nyo yung mga newsfeed, mga kaibigan. Tingnan nyo rin yung newsfeed nyo. Baka mamaya yung newsfeed niyo, kaya mga post ninyo, taas ng presyo, taas ng bilihin. Sige, naapektuhan ka ng ekonomiya na to. Uulitin ko, we are not bound by this world's economy. We are bound by the heavenly economy. Okay. Now, what is the result of Abraham's obedience? Sumunod sa lahat ng sinabi ng Panginoon. Everything to the last step, he complied, he never complained. Ano ang nagresulta? Okay, he got his son back. Buhay ang kanyang anak, walang galos. Napagod lang, kakabuhat lang nung kahoy, pero buo. Hindi nasira. Everything was made whole. Hindi nasugatan. He got his son back. Ano pinakita dito ni Abraham? Abraham set the example to his own son that he will obey God no matter what happens. So, sunod ako
Nandito ka man o wala, susunod pa rin ako. Yan, let me ask you these questions. Parents, have you set the example for your children? If you did not set the example for your children, hindi mo pwedeng paghanapan ang isang tao na ikaw mismo hindi mo ginawa. Amen. Ang hirap nun. One time, when doon sa aking coach, sabi niya, Pastor, ito lang ang kakainin mo ha. Kamote lang at manok. Yan lang kakainin mo. Sa loob na 3 buwan, ito lang gagamitin mo. Di one time, naiwanan ako sa gym, bumalik ako. Nakita ko yung coach ko, kumakain. Coach, bagnet yan ha. Ang kinakain mo. Sabi niya, wag mo akong gayahin. Di ba, ginawa na natin sa anak natin yan? Anak, wag kang iinom ha. Wag mo akong gayahin. Di ba? Whether you like it or not, your children will follow you. Why? Ikaw yung set above to them eh. So be careful of what we preach to our own children. Di ba? Abraham believed in God. Isaac believed in God because he saw his father believing in God. So, what he prayed for, it came back to him. He set the example to his own kids. Tandaan po natin, kahit hindi pa kayo magulang, mayroong mga taong nanonood sa bawat galaw mo. Meron. Sayo mo't sa gusto. Pastor, teenager pa na ako. Merong may lodi sa'yo. Tinitingala ka ng mga to. There are people following you whether you like it or not. Be it in church, be it in something else, be it in school, somebody is always looking at you. Akala niya na wala, pero binalik sa kanyang Panginoon. Why? Dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. Number 2, through the obedience of one man, all were blessed. Through the obedience of one man, just like Jesus, all were blessed. Kung hindi sumunod si Abraham, kung nagkukompromiso si Abraham, wala tayo dito. Wala tayo dito. Hindi tayo kikilala ng Diyos bilang kanyang mga anak. Okay, look at this, ha? Okay. Through the obedience of Jesus on the cross, all nations were accepted by God and made co-heirs with Christ. Kung hindi sumunod si Abraham, hindi makakadaloy ang promised seed, which is Jesus Christ. Galatians 3 verse 20, and now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham, what belongs to you. Hindi lang Hudyo. Because every time, sabi nila, the one who is running the economies of the world right now are the Jews. Mayayaman namang Hudyo. You know the films in Hollywood, they're the ones producing that. I remember the time nung ako'y tumira sa Amerika, nung ako po'y tumira doon, yung aking tinirahan na bahay, she is an accountant for 3 Jewish people. Yung iba sa kanila, rabbi. Alam niyo, sabi niya, pag daw walang pera ang Hollywood to produce the films, dito lumalabat sa 3 rabbi na to, sila yung nagpo-produce. One of the things that they produced, the films that they produced, was Jurassic Park. But these are very silent billionaires. But they are the ones financing the enterprise of movies, of entertainment. Siya yung accountant nung ano na yun. And people right now they are always saying na gusto nilang dumikit sa mga Hudyo because they are the anointed people of God, kasi lahi ng Panginoon. Pag dumikit daw tayo sa lahi ng Panginoon, malapit tayo sa Panginoon. Alam niyo ba that even the Jews do not accept Jesus Christ? Kahit sarili niyang kababayan, hindi siya tinanggap. So the Jews have forfeited their right as the chosen people. The chosen people right now are those who accepted Jesus Christ. Sino ang tumanggap kay Jesus? Di ba tayo? Di ba ikaw? Pakisabi mo, di ba ikaw? Di ba ikaw? Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at ating Panginoon, ikaw na ang pinili niya. Kaya ang sabi dito, because you are God's promise, because the God's promise was fulfilled through Jesus Christ, ikaw at ako, kung ano meron si Abraham, meron ka. And Abraham was made very rich. Abraham's name was great. Pero if it's one trait of Abraham, Abraham was obedient to the Lord up until the point of his death. Amen. Sino sa inyo na dadating ang araw na hindi nila magiging problema, yung saan nila kukunin yung tuition ng mga anak nila, taas ang kamay? Hindi kayo mag-aalala ko sa inyo, kukunin yung hulog ng kotse, hulog ng bahay. Diba? Why? Because we are made co-heirs with Abraham. Ito si Abraham, walang trabaho to.
Wala tong employer. Abraham was a self-made entrepreneur. Kaya mga kapatid, ito if you are in employment, thank you Lord. Okay? Pero baka hindi ka talaga ginawa ni Lord for employment. Baka ginawa ka ni Lord for bigger things. Baka tinawag ka ni Lord to provide employment for other people. Amen. Ikaw ang mabibigyan ng trabaho, hindi ikaw yung sumisiksik sa trabaho. Kung ano ang tinatamasa mo ngayon, pakisabi sa katabi mo, patikim pa lang yan. Hindi pa yan ang blessing. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Kaya huwag kang malunod sa isang basong tubig. Hindi pa yan. Meron pa. May parating pa. Sabi co-heirs with Abraham. Alam mo, pagkatapos nung kay Isaac, si Isaac sa Biblia, nanahimik na. Lumabas na ng uli siya, nung mag-aasawa na siya. Alam mo kung gaano katindi yung anak niyang si Isaac? Alam niyo ba si Isaac, hindi nanligaw? Hindi siya nanligaw. 40 na, torpe pa rin, tsope pa din. So, anong ginawa ng tatay niya? Ipinanligaw siya. Hanap mo nga yung anak ko ng asawa. O dumating yung kanyang ito na asawa ng anak mo. Walang ginawa si Isaac. Promised. Promised heir. Kaya mula nung muntikan na si Isaac na patayin ng kanyang, he was about to be sacrificed, the rest of the Bible, sitting pretty na lang siya. Why? Tagapagmana siya Di ba ganun yun? Pag tagapagmana ka, iba ang dating ng asindero. Mga kapatid, we are co-heirs with Christ. We are co-heirs with Christ. And toil is not part of your vocabulary. Ang paghihirap, yung hirap na hirap ka sa trabaho, para ka lang makakuha ng minimum pay, hindi part ng vocabulary ng Kristiyano yan. Hindi ganyan ang tagapagmana. Tagapagmana ka, this is the time right now that you have to know your right as co-heirs with Christ. Hindi ka na alila. Inaayos na ng Diyos ang puso mo ngayon. Para pag dumating yung bagay na hinihintay mo, handa ka na at alam mo ang gagawin. Amen. Halimbawa kayo ngayon, just for example, lahat tayo, bigyan kayo ng Diyos ngayon ng satig sa 10 milyon. Pati bata, sama na natin. Litan sa atin sa bata, 2 million lang sa mga bata. Nakabili lang ng Roblox Tig 10 million tayo. Ano gagawin nyo? Sige, ano gagawin nyo? Huwag kayong sinungaling tights. Sinungaling. First fruit? Ay, lalo kayo huwag sinungaling. If you do not know what to do with your money now, it means your heart is not ready. Diba? Yesterday, I was talking with Pastor Rudy when I was visiting him. Baka hindi ko ito matapos But I would just like to share this with you. Ipapart 2 ko na lang to. I shared this yesterday to the people in church. Now, I want you to listen to this because ito yung tinatawag na classical example of death to self. Yan si Allen, abangan nyo yan. In the next few months, magiging milyonaryo yan. I'll tell you why. This is not because dinedeclare ko lang ang aking pinsan, si Pastora Dayan, yung pinagtripan ko dati sa buffet. Okay. Ano na siya ngayon? She's a very good finance person when it comes to corporate governance, yung mga paglalakad sa mga compliances, BIR, SEC, expertise niya yan. Kaya halimbawa may mga tanong kayo tungkol sa SEC regulations, BIR, tax, puntahan niyo siya, si Pastora Dayan. She's very anointed in this. You know, a few days ago, a few weeks ago, okay, yung kanilang lugar was purchased by a known developer in the Philippines. So, nung pinurchase, aalisin ka doon sa lugar na yon. Nung inalis siya ngayon, tinanong siya, magkano ba kailangan nyo, magkano gusto nyo? Tingnan nyo ito, probinsya to probinsya. She was specific. This is the amount that we want. For example, sabi niya, 3.5 million. This is the amount that we want. Never bat an eyelash. This is what we want. So, ginawa niya, sabi, okay, they took out of it. A few weeks later, eto na, bayaran na. Nilabas na yung pera. 3.5 million. Cash.
Yan. Ang sabi sa kanya is, nung nag-meeting sila as a family, alam to ng mga pinsan ko dito, meeting sila as a family. Sabi sa kanya is, kanino tong pera na to? Sabi nung family, ng mga pinsan ko, nung mga tsuhin ko, si Pastor Dayan naman ang gumastos sa lahat. Gumastos sa bahay and everything. So sa kanya na lang. So ginawa nila, binigay nila kay Pastor Dayan. Sabi ni Pastor Dayan, dito, ganito, agreement natin sa family. Ito gawin natin, di ba? Total, sa akin yun naman binigay. Pwede bang unang gawin natin, mag-tithes tayo. Agree, yung family agree. Binigay yung 350,000. O the rest, 3.5 million minus 350,000. Paano kayo yayaman yan? Hindi kayo marunong mag-compute. Paano? Magkano? 3,150,000. Sabi ni Dan, ito, anong gagawin natin? The whole 3 million, binigay ni Pastora Dayan sa kanyang magulang. To the parents. Sabi ng parents, paano mga kapatid mo? Sabi ni Pastora Dayan, kung anong natira sa akin na barya, ako na bahala sa mga kapatid ko. Walang natira kahit piso ka sa kanya. Ni isa, wala. I said to her, kaya mo? Sabi niya, kaya ko. Death to self. It's not I who lives, but it's Christ who lives in me. Tanungin ko sa inyo, when the time comes that the prosperity is there, are you willing to give what is really due to the people, due to God, due to the parents, due to everybody? Alam niyo ba kung saan nadalhin ng pera? Who amongst you can do that? Sabi ko, I was checking my heart during that time. Sabi ko, Lord, prepare my heart so that I can do these things as well. Now, what I'm saying to you is, alam niyo yung pera, dadating yan eh. Kaya dumating ang pera, kaya ginawa ng Diyos ang pera para gastusin. Pero when you give it wholeheartedly, when you plant it, tayo ginawa niya tatlo. Every time, she gives to the pastors, she gives to the church, she gives to the parents. Pag nagbigay kayo, lalo na sa magulang, surely you will not lose your blessing. Ano sabi? Honor your father and your mother that all may go well with you. If you honor your father, you will live a long life. If you honor your mother, everything, you will be successful. You'll be made successful. Kaya alam niyo, when I heard that, I'm not saying para i-ata siya. I'm saying to you, ang unang gagawin ng obedient heart sa puso ng tao, papatayin ang greed. Kaya tayo sinasabihan ng Panginoon to honor Him with our finances. Because all of us, myself included, yung sinful nature natin of greed, pag hindi natin to na-address, mga kapatid, tayo ang maghihirap. Yung greed and worry. Alam nyo, mas masarap talaga yung magbigay kaysa ikaw ang bigyan. And this is my prayer for you. This is my prayer for each and every one of you. Okay? Pagdating sa finances, wag natin i-withhold kung para kanino talaga yan. The book of Proverbs says, do not withhold help if it's in your power to do so. Yung mga alam niyo sa mga dito, sa mga anak dito, lahat may mga magulang pambuhay tayo. Ang mga magulang natin, hindi yan magsasabi kung may kailangan sa inyo. Hindi yan. Ang mga magulang, hindi tayo pupurwisyuhin na mga yan. Masayo na lang kung manhid ka o hindi. Diba? Even if they don't need it, honor them. You honor them. Amen. Honor your parents. Habang andito pa, habang buhay pa. Huwag kang manghinaya na 5,000, 2,000, sinisingil mo pa. Diba? Kaya minsan yung mga magulang nag-aaway eh. Hindi mo matatandaan kung paano kita pinakain noon. Hindi mo nakita, anong tuition na ginastos ko sa'yo? Kaya minsan nagkakasumbatan eh. Lalo na if you're in the capacity to help right now, huwag niyong isumbat. Huwag kayong manumbat kung magkano ginastos ninyo. Kasi kung magbibigay din lang naman kayo at masama sa puso ninyo, wala rin balik sa inyo yan. Do it wholeheartedly. I'm calling to the sons, to the daughters. O sino man dito mayroon pa, habang maaga pa, i-honor niyo ang magulang ninyo. Amen.
Why? Because if this happens, the future generation will also be included in the blessing. Kasama kayo sa blessing. Yung obedience, ngayon, yung mga magulang nyo nasunod, damay kayo dyan, damay ang mga anak dyan, damay ang mga apo dyan. Do you want that type of blessing? Because you were generous, the future generations will be generous. Amen. If the generation is righteous, the next generations will be righteous. Kaya ano yung pinakamagandang pinamana sa akin ng aming magulang? Pinakilala nila sa amin si Jesus. Kaya alam mo, the point in time na sila umuwi sa Panginoon, okay, we will not be abandoned by God because they know that we have made and they have made the right decisions. They introduced Jesus unto us. They set the example. Amen. Yun nyo ha. Ito na ilalas. Galatians 3:28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Kaya hindi porket Amerikano ka, Hudyo, kaya mas mayaman kasi. No, 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 no. We are made one in Christ Jesus, and that is the reason why you and I are co-heirs with Abraham. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Anong pinangako kay Abraham? Mayroon ka, magkakaroon ka. Itama mo lang ang puso mo. Yung iba kasi kiniklaim tong blessing na to, hindi alam kung saan nanggaling. Si Abraham obedient till the end. Hindi mo pwedeng i-claim ang isang biyaya na ikaw hindi mo pinagdaanan, yung pinagdaanan ng tao na yon. Amen. Kung anong pinagdaanan ni Abraham, kailangan mong pagdaanan. What are the Isaacs in your life right now that you need to sacrifice? That you are willing to surrender to the altar of God? Is it relationships na hindi dapat pumpasukin? Is it your finances that needs to be sacrificed? Is it your time? Is it your complaining mouth? There are things in our life that we have to sacrifice. Meron tayong kailangan ialay. Hindi makakagalaw ang Diyos sa buhay natin hanggang sa hindi natin ito inilalagay sa altar ng Panginoon at hindi natin ito isinusuko. Kailangan nating isuko ang mga bagay sa buhay natin na para makagalaw ang Diyos sa ating buhay. Amen. Amen. What are the sacrifices in your life that you need to put down? Ano kailangan natin ilagay sa altar? Practical level. How do we do this now? In the practical, hindi na. Yan na lang natin. Neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for we are all one in Christ Jesus. Anong pinangako ng Panginoon sa iyo? You cannot claim a promise, okay? You cannot claim a promise if you have not been obedient. Kaya mga kapatid, now, this time around, I want you to, if you have your notebooks with you, or cell phones, okay? Pakisulat nyo to ha. I want you to list down all the things that you want for this year. All the things that you want for this year. Sulat nyo sa notebook nyo. Sa cellphone nyo, kung wala kayo notebook, cellphone. Please, everybody, please do this, okay? Because we're going to do something here. Don't show it to your neighbor. Kung may katabi ka, huwag mo ipakita. Kahit nanay mo yung kapatid mo, huwag mo ipakita. Make this private right now. What are the things that you want to ask God for this year? List it down. Doesn't matter how many, doesn't matter the amount. List it down. What do you want God to do this year to you? Is it your family? Is it your wife? Is it your kids? List it down. Huwag mo tingnan yung sweldo mo. Anong gusto mo mangyari? List it down. Lagay mo na kahit 10 lang. Kung hindi, you continue it at home. Now, if you have written this down, okay, go to the next level. On the other column, or on the next page, list down the things that you need to sacrifice. List down the things that this year that you need to surrender to God. Is it your finances? List it down.
Amen. List everything down. Is it your healing? List it down. Amen. Now, if you list this down, pag nasulat nyo, kung hindi pa kayo tapos, I encourage you to finish this at home. But write down the things that you need to surrender to God this year. And after you list it down, okay, if you're ready, okay, just raise your hands if you're ready, then put them down. And after that, we will pray together. We'll pray those items that you list down there. And the things that we need to do to put it in the altar of God. We surrender it to Him today. Amen. Those who are finished, just raise your hands. If you're finished writing it down. Okay. If you're ready, okay, you close your eyes, you bow your heads. Okay. Pag-pray niyo yung sinulat niyo. Lay your hands over those things that you've written. Lay your hands over the things that you've written. And let's all pray together. Let's all pray together. Father, in the name of your Son, Jesus, we are the promise. The promises of Abraham is bestowed upon us because of Jesus Christ. Today, we have listed down the things that we need in our life. We have also listed down the things that we need to surrender unto you. We cannot do this alone. Hindi po namin itong kayang gampanan mag-isa. But today, we are surrendering ourselves to you. We know that you are able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. But today, you are calling us in obedience to your word. Father, I pray right now that every request of my brothers and sisters, including their healing of their bodies, including their finances, including their families, their children, the provision, we pray, Lord, that you are going to sustain and you are going to give us this provision this year. And I pray also the things that we need to surrender to you, our faithfulness to our finances, our forgiveness, our reconciliation to our family members, the things that are deeply seated and embedded into our hearts, the hurts, the pains, the sufferings, we surrender and put it at the foot of the altar. We put it at your feet today. And Father, I pray right now for every person who is present here today and hearing this message today. I pray that you will grant them the peace that will surpass all human understanding, that we will learn to honor you, not just you, but also to our parents, to the people who need it most. And if there's anything, merong mga bagay that we have omitted, nakalimutan namin gawin, pinabayaan po namin, hindi na namin ginagawa, ay pinangako po namin sa inyo. Sa puntong pong ito ay isinusuko po namin, and we repent of this sin. We repent of these things that we have omitted. If we have not prayed for you, kung kami nagdadasal lamang, kung kami ay may kailangan lamang, sa araw po na ito, kami po ay humihingi po sa inyo at kami nagpapasalamat na kami ay inyong pinatawad, that we can start all over again. You said in your word that I know the plans I have for you, says the Lord, plans to give you a hope, not to harm you, and to give you a hope in a future. So I pray right now, Lord, that for everything that we have listed, Lord, that you are going to grant the desires of our heart. And I pray that these things that we have prayed for, the things that we need to surrender to you, that we be consistent in doing these things so that you can move mightily in our midst. This time next year, we are not going to be the same person. We are going to be a renewed person. We are going to be a blessed person. And we are not bound by this world's economy. No matter what the news are, we are not going to be affected. And today I pray for the covering of the blood of Jesus from each person here right now, for every family, for every person who is represented by a family. I call them blessed, I call them prosperous, I call them healed right now, that no weapon formed against them shall ever prosper.
And this is the salvation and the promise of the believers of Jesus Christ. And today, Lord, we seal this in your blood. In Jesus' mighty name, everybody say amen and amen. Hallelujah.